Summer, tsak na kanya-kanyang plano ang mga mag-anak para sa kani-kanilang mga family outing. Pero sadyang may mga pamilyang ni hindi sumasagi sa kanilang isipan na magsaya, hindi maatim na maglibang habang nawawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Magandang gabi po, ako si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Tonight on Reunions, si Rose daig pa ang inahing inagawa ng kanyang mga sisiw. Magsasampung buwan na kasing nawawala ang anak niyang si Ryan. Mula nung nawala siya, parang wala nang saysay din ang ko buhay. Parang ganun, bumagsak na rin lahat. Nung nandyan siya, kasi siya yung nagpapaano sa akin na kailangan kong magsumikap kasi may anak ako ba. Bigay na mensahe para sa At ngayong nalalapit na ang kanyang kaarawan, ang hindi niya alam, dala na namin ang pinakamagandang regalo para sa kanya, ang hinahanap niyang anak. Sulat niya yan eh. Nagmamahal, Ryan. Todo naman ang panalangin ni Aling Lydia na mahanap ang kanyang apo na si Bimbo, 2 taon nang nawawala. Sabi ko, Diyos ko po, mahal na Panginoon, tulungan ninyo ako. Huwag niyo akong pababayaan. Tulungan mo naman ako sa aking apong nawawala. Sa paglilibot namin sa mga shelter, isang bata ang tumugma sa mga deskripsyon ng apo ni Aling Lydia. At Bimbo rin daw ang pangalan nito. Lahat ng yan sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions. Sampung buwan nang nawawala ang anak ni Rose na si Ryan. Sa loob ng panahong ito, nabuhay siya sa kutob at suspetsa. Pero sa dinami-dami ng mga hinala ni Rose kung nasaan na ang kanyang anak, alin kaya rito ang totoo? Ang mga magulang, maihahalin tulad daw sa mga manok. Ang inahin, tila ilaw ng tahanan na sinisigurong nasa mabuting kalagayan ng kanyang mga sisiw. Ang tandang naman o bantam na karaniway pinangsasabong, ang matapang na walang inuurungang laban, tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Si Rose, kumbaga sa mga manok, hindi lamang inahin, siya na rin ang bantam dahil may kung 10 buwan na siyang tumatayo bilang ina at ama sa kanyang anak. Bilang ina, lahat ginawa ko na ako yung tumayo bilang ama. Wala na masasabi pa lalo na sa anak ko. Ngunit tapangan man niya ang kanyang kalooban, ibinubuwal pa rin ito ng katotohanan na 10 buwan nang nawawala ang kanyang uniko iho na si Ryan. At ang bantam na ito na alaga ni Ryan, ang tanging naiwang alaala ngayon ng kanyang anak. Yun, pag tinatawag nga yung manok ng pamangkin kong babae, sabi ni Mika na, Tita, nandiyan na siya yan. Paglingon ko ng ganun, wala naman pala, yung pala manok pala. Ano rin ang pangalan ng anak ko, yung nickname lang niya na yan. Salaysay ni Rose, June 23, 2007 pa, nung huli niyang nakita ang kanyang anak, kasama ang 2 pinsan nito. Naglaro tong 3 na to, patakbo-takbo dyan sa labas. Hanggang umabot ng bandang hapon na alas 5 na, wala pa yung anak ko, pero yung 2 nakauwi na. Hanggang gabi, nahanap pa rin ng mga kapitbahay namin. Wala pa rin yung bata. Hinanap nila ito ng hinanap at lumipas na nga ang 10 buwan. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin silang kaalam-alam sa kalagayan nito. Ngayon, laging nababalisa si Rose. Noong una, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Lahat pinuntahan ko na. Wala pa rin.
Marami na ring nakarating na balita sa kanya tungkol sa di umano kinaroroonan ng kanyang anak. Pero ang lahat ng ito, pawang mga panloloko lang. Ang daming tumatawag, niluloko lang ako. Ang daming tumatawag, nasa kanila daw yung bata, tapos yung pala wala. Hinihingian ako ng load na 100, tapos yung pala, hindi pala totoo. Parang nakakadala na ba magtiwala sa kapwa? Ang suspecha ni Rose, itinatago di umano sa Leyte ng dati niyang asawa at biyanan, ang kanyang si Ryan. Pumasok agad sa isip ko na sila lang ang kukuha at wala nang iba kasi maliit pa lang yung bata. Gusto nilang kunin. Bibigyan nila ako ng puhunan ng 50,000 para ampunin daw nila yung biyanan ko. Kasi sabi ko, bakit ganun? Anak ko pa ang kinuha nila. Para makumpirma ang kutob niyang ito, makailang ulit na raw siyang nagpabalik-balik sa Leyte. 2 beses na ako umuwi ng Leyte. Pumunta ko sa DHWD ng Kapuukan, Leyte. Hinayos sila, nilapitan sila ng DHWD. Wala daw sa kanila yung bata at wala daw sa poder nila. Ako pa pinagbintangan na ako daw ang kumidnap ng anak ko. Sinubukan naming kunin ang panig ng asawa at biyanan ni Rose, ngunit hindi namin matunton ang kanilang kinaroroonan. Minsan gusto ko nang sumurinder. Kaya lang iniisip ko, tama yung sinasabi nila sa akin na pag inisip ko raw magpakamatay, paano pag bumalik ang anak ko? Pananampalataya na lang daw ang nagpapalakas ngayon ng kanyang loob. Dinadasal ko na sana kung saan man siya, sana ituro niyo na sa akin. Kung nagbako-bako man ako ng daanan ngayon, ituwid niyo at ituro kung saan man siya nakatira, kung saan man ba siyang bahay. At sa tuwing inaatake ng matinding pagkamis sa kanyang anak, tinititigan na lang ni Rose ang larawan nito. Picture niya, walang ginawa, kung dalik-halika. Minsan sinasabihan pa nga ako ng iba dito, kapitbahay na may sayad na raw yata ako. Pati nga rin mga damit ni Ryan, niyayakap ni Rose, muli lang madama ang kanyang anak. Ang sabik lang ako sa kanya yung yakap niya, yung tawa niya, gusto ko yung ingay niya. Parang piling ko, niyayakap ko na lang din yung damit niya ba? Parang piling ko, siya na yung niyayakap. Mula nung nawala siya, parang wala nang saysay din ang buhay. Parang ganun, bumagsak na rin lahat. Nung nandyan siya, kasi siya yung nagpapaano sa akin na kailangan kong magsumikap kasi may anak ako ba. Ayon sa mga sabi-sabi, konektado raw ang pusod ng ina sa pusod ng anak. Kung kaya't nakukutuban daw ng isang ina kung may masamang nangyari sa kanyang anak. Pag ang bata kasi sinasaktan, mararamdaman mo yun kahit tulog ka magugulat ka Pero wala Parang okay lang siya. Parang hindi siya sinasaktan. Parang maganda ang pinuntahan niya ba. Para kahit papaano'y makalimutan ang nararamdamang pangungulila sa anak, itinutuon na lang ni Rose ang kanyang atensyon sa pag-aasikaso ng kanyang papeles papuntang Dubai. Pero maging dito, gumagawa siya ng paraan para mahanap si Ryan. Dito po ako sa PUE, naghahanap po ng trabaho papuntang Dubai. Habang naghahanap ako ng trabaho, tatanong-tanong din ako pa makita yung anak ko nawawala. Sa kalagitnaan din ng aming panayam kay Rose, nalaman naming birthday pala niya sa susunod na araw at sa kanyang kaarawan. Mahuhulaan naman na siguro natin ang kanyang kahilingan. Sana nga na makita ko siya at makapiling ko na siya. Yun na ang pinakamasaya ko sa buong buhay ko. Ryan, kung nasaan ka man, kung sino man nakakuha sa'yo, nakakakupkop, sana magsabi ka na magpauwi ka na. Dito si Mama. Upang maging espesyal ang kaarawan ni Rose sa taong ito, pipilitin naming hanapin ang kanyang anak. Ayon kay Rose, Ryan Villamor ang buong pangalan ng kanyang anak. 8 taon na ito ngayon, may kapayatan, 4'5" ang taas. Dito na dali-daling umaksyon ang aming grupo. Una naming binisita ang iba't ibang mga shelter kung saan kalimitang dinadala ang mga natatagpuang nawawalang bata. Subalit wala sa mga ito si Ryan.
Sumunod naman naming tinignan ang files na galing sa ilang sangay ng DSWD. At sa mga files na ito, may umagaw sa aming atensyon ang file ng isang bata na nakalagak ngayon sa Reception and Action Center o RAC sa Quezon City. May pagkakahawig kasi ito sa larawan ng nawawalang anak ni Rose. Puno ng pag-asa, mabilis na tumulak ang aming staff sa RAC Kamuning para kumpirmahin kung si Ryan nga ang nasa kanilang pangangalaga. Wala nagki-claim dito sa batang ito. At yung lang sa institusyon sa Hanan ng sa Pasig. Ang batang nasa litrato nga ang hinahanap naming si Ryan at inilipat na raw nila ito sa tahanan ng pagmamahal. At nung pagdating namin sa naturang shelter, positibo kaming si Ryan na nga ito. Ayon sa social worker, na-turn over ng Barangay Bagong Pag-asa si Ryan sa RAC Kamuning noong June 2007. So, dahil temporary shelter lang naman ang RAC or Reception Action Center, kaya dinala siya doon sa tahanan ng pagmamahal ni inay. At base sa kanilang pagtatanong, napag-alaman nilang naglayas ang bata. Pero wala naman daw malalim na dahilan ang kanyang paglalayas. Sadya lang daw siyang pasaway. Anong ginawa mo nung sinabi mong pasaway ka? Anong ginawa mo? Naglayas na lang po. Gayunpaman, kailanman, hindi raw nawala sa isip niya ang kanyang ina. Habang naglalakad ako, naisip ko magulang ko. Dahil 6 na buwan nang walang kumikilala kay Ryan, sinimulan na ng tahanan ng pagmamahal na ayusin ang kanyang papeles para siya'y mapaampon. Pinagawa ko na yung founding papers niya para makapag-aral siya ng grade 1 doon sa center. Pero sabi niya, mas gusto niya na mag-aral doon sa kanila. May katagalan na ang pamamalagi ni Ryan sa naturang shelter, kaya't kapansin-pansin na rin daw ang kagustuhan nitong umuwi sa kanila. Sinasabi niya, gusto niyang maging pulis. Pero ang priority niya ay makita muna yung nanay niya. Yung wish ko po, magkalapit na po kami ng mama ko. Bukod pa rito, wala na silang iba pang naging problema kay Ryan. Mabait naman daw kasi ito sa mga kapwa niya bata. May isang bata doon, yung galing din sa RAC yun, si Angelica. Lagi niyang sinasabi, "Oy, Angelica, isip bata ka talaga. Mag-ayos-ayos ka nga." Yung gano'n. Yan ang yung behavioral niya, para siya matanda. Sa paggawa namin ng kwento ng mag-inang Ryan at Rose, isa ang aming napansin, ang matinding kasabikan nilang makita ang isa't isa. At sa nalalapit na kaarawan ni Rose, wala nang ibang mas gagandang regalo pa, kundi ang magkitang muli ang mag-ina. Mensahe para sa iyo. Up next, ang pinakahinihintay na birthday gift ni Rose. Dadalhin na namin sa kanya. Happy birthday! I love you! Sulat niya yan. 10 buwan nang nawawala ang anak ni Rose na si Ryan. Sa loob ng panahong ito, nabuhay siya sa kutob at suspetsa. Pero sa dinami-dami ng mga hinala ni Rose kung nasaan na ang kanyang anak, alin kaya rito ang totoo? Dahil alam naming birthday ni Rose nung araw na yon, pinagawan namin si Ryan ng munting mensahe para sa kanyang ina. Pagkatapos nito, kasamang isang social worker, isinama namin si Ryan pauwi sa pinaniniwalaan naming kanyang tahanan. Ang hindi niya alam, ito rin ang mismong araw ng kaarawan ng kanyang ina. Walang kamalay-malay si Rose na isang espesyal na sulat ang matatanggap niya nung araw na yon. Akong ibigay na mensahe para sa iyo. Since birthday mo. Okay. Thank you. Dear Mama, happy birthday! I love you! Sulat niya yan eh. Nagmamahal, Ryan. Sulat niya yan eh.
na nga makita na yung bata. Sumama sa'yo. Ayan! Saan ka ba nang galing? Bakit naman ka? Bakit na ka? Salamat! Salamat, Di. Alas mo ako? Si Rose, hindi matigilan ang pagtatanong sa tunay na nangyari sa kanyang anak. Sila po. Saan ka na? Bakit may ano ka? Bakit may ganyan ka? Bakit ano yan? Ano yan, Ming? Ano nangyari sa'yo? Ano yan? Ha? Wait, ang payat. Salamat. Si Ryan, agad namang ipinakilala sa ina ang isa sa mga kumalinga sa kanya. Si Vicky Sanchez po. Hello, Ti. Ako si Rose, yung mama ni Ryan. Yung nag-alaga po sa akin. Salamat po. Yung nakakapag sa bata. Pwede sa... Tatutok lang, Ti. Kung saan na ako nakarating, lumapit lahat. Marami na akong pinuntahan talaga para makita ko lang yung anak ko. Lahat ginawa ko na. Salamat. Marami na. Pinakamalaking regalo na po sa akin lahat. Kaya sabi ko kahapon, sana nga. Yun na nga. Yun na lang ang gift sa akin. Ako na pinakamasayang magulang. Kiss na kay tita. Bye-bye. At dahil birthday ni Rose, isinama namin silang mag-ina kasama ang kapatid na si Nora at ang mga anak nito sa isang munting salo-salo. Sa araw na ito, ramdam naming higit pa sa kasiyahan ng kanyang kaarawan ang nadarama ni Rose. Para naman kay Ryan, wala nang masasarap pa sa bisig ng kanyang ina. At syempre, hindi doon nagtatapos ang pagdiriwang ng kaarawan ni Rose. Sinamantala na rin namin ang summer. Dinala namin ang mag-ina sa resort. Sobrang saya. Wala na akong masasabi. Ako na pinakamasaya. Sa bawat buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi maiaalis ang pagdating ng mga problema. Ngunit kung tayo'y mananalig, siguradong malalagpasan natin ang anumang agos ng pagsubok. Up next, 2 taon nang nawawala ang apo ni Aling Lydia na si Bimbo. Pero hindi pa rin daw siya susuko na hanapin ito. 2 Pasko nang hindi kasama ni Lola Lydia ang kanyang apong si Bimbo. Ang masaklap nito, pati ang ina ni Bimbo naglaho na parang bula. Kaya hanggang ngayon, hindi magkandamayaw si Lola Lydia sa paghahanap sa kanyang apo at anak. Karaniwan na dito sa Quiapo Church ang mga daang-daang nagdarasal at namamanata araw-araw. Lahat sila umaasa sa tulong na maibibigay ng Puong Nazareno. Isa na rito si Aling Lydia, 59 years old. Ipinapasa Diyos na raw niya ang paghahanap sa kanyang apo na magdadalawang taon nang nawawala, si Bimbo. Kwento ni Aling Lydia, magkakasama daw noon ang kanyang anak at mga apo nung nawala si Bimbo. Nung mawala yun, December 7, kami po ay nagpunta ko kami ng naglabada po kami. Pag uwi na namin nung hapon, pumunta doon yung bata sa amin. Nagtanong sa akin, Lula, nandyan ba si Bimbo? Sabi ko, wala. Kaya bakit? Sabi ko, nawawala. Sabi ko, saan nawala? Sa circle daw.
Ang nakapagtataka pa rito, matapos mawala si Bimbo, biglang naglaho ring na parang bula ang kanyang ina. Sa ngayon po, nasaan na po ba yung inyong anak? Hindi ko lang alam kung saan siya nagpunta. Kasi mga 1 linggo pa yan. Bumupunta sila rito, namamasyal, tapos hindi na umuwi. Sabi ko baka pagdating hapon, uuwi naman niya sila. Hindi na ho sila umuwi. Minsan nga, ayaw nang pumunta ni Aling Lydia sa pasyalang ito. Nananariwa lang daw kasi sa kanyang alaala ang pagkawala ng kanyang paboritong apo. Dito ako namamasyal. Dito kasi nawala si Bimbo eh. Kaya ayaw ko nang pumunta rito eh. Parang naalaala ko ba siya? Saan sila doon? Saan kaya ng batang ito? Kasi nawawalan ako ng pag-asa. Saan kaya siya ngayon naroon? Naglalaro siya rito. Matambling siya rito. Saan kaya? Saan? Para akong nangihinaan ako ng loob. Saan siya naroon? Sa sobrang tagal ng araw ng pagkawala ni Bimbo, pinagkakasya na lang niya ngayon ang kanyang sarili sa mga alaala ng apo. Dito si Bimbo natutulog. Ngayon, wala na siya rito. Dati katabi ko siya matulog dito. Ngayon, wala na. Umalis na sila. Namimiss ko na siya. Hindi ko lang kung saan ko siya hanapin. Nalulungkot na sa kanya. Gusto ko na siya makita eh. Kaya't halos nawawala na raw si Aling Lydia ng pag-asa na mahahanap pa ang kanyang anghel. Parang nawawalan na nga po ako. Bakit po? Kasi baga, parang bang naaano na ako sa sarili ko na wala na ata ito. Baka kakako, dinala na sa ibang bansa yung bata. Kasi sabi ng manghula, baka dadalhin yan sa ibang bansa. May nakadala yan tao. May nakakuha yan, ibininta na yan. Tadampot na ibininta. Yun ang nasa isip ko. Pero hindi pa rin ako ano pa rin ako sa Panginoon Diyos. Makikita ko rin yung apo ko. Maging ang pangalawang asawa ni Aling Lydia na si Manghil, apektado rin sa magdadalawang taon ng pagkawala ni Bimbo. Nag-inom ako kasi parang masakit talaga sa akin para mawala sa ano ko nga. Maano siya. Hanggang ngayon sabi ko wala na akong pag-asa makita pa yun. Kasi maghigit na 1 taon. Pero pag kahit sa daanan, pag nakita ko yun, hindi ko talaga makalimutan yung bata na yun. At kahit nga raw hindi niya tunay na kadugo, higit pa raw sa isang tunay na kamag-anak ang turing niya rito. Parang tunay ko talaga na ano sa akin. Ilang taon kong pag-alaga, tapos mawawala lang. Ay, mahal na mahal ko yun. Kasi nakakain ng lakas ko eh. Parang sa akin dito natutulog yun paggabi. At sa tuwing pumapasada si Manghil, hindi niya mapigilang maalala ang kanyang apu-apuhan. Yung bata na yun, pag dumarating ako galing sa pamasada, sumasalubog yun sa akin. Kasi kita-kita parang lolo niya ako eh. Eh ngayon, pag ano po higa, nawala ang pagod ko kasi humiga kaga dito sa kamay. Ngayon po na hindi niya na nagagawa yun, ano po yung nararamdaman ninyo? Wala na, parang ano na ako. Na talaga, mahirap talagang wala na siya. Mahal na mahal ko yun eh. At kahit nariyan ang anak-anakan ni Aling Lydia na si Ruel, hinahanap-hanap pa rin daw niya ang pagmamahal ng kanyang apo. Bimbo, kung saan ka man ngayon, umuwi ka na. Kung sino man noon nakakakupo sa apo ko, pag-isaulin nyo na lang ho. Ang panawagang ito ni Aling Lydia, pilit naming bibigyan ng katugunan. Ayon kay Aling Lydia, Billy Joe Liego de Dios ang buong pangalan ni Bimbo. 6 na taong gulang na raw ito ngayon. Payat daw ito at hindi masyadong nagsasalita. Matapos naming makapanayam si Aling Lydia, agad nang kumilos ang aming programa. Bit-bit ang larawan ni Bimbo, susubukan naming lumibot sa iba't ibang mga institusyon sa Metro Manila. Magbabaka sakaling mahanap si Bimbo. Una kaming nagtungo sa pinakamalapit na police station para magtanong.
Sir, bali may dumulog po kasi sa amin na kliyente po na nawawalan po siya ng apo. Ang pangalan po ng bata ay si Billy Joliego de Dios. May na-i-blotter na po ba na kaso ng bata sa ganitong pangalan at itsura? Sa ganyan, wala pang nabablatter, pero ngayon, mag-iwan kayo ng contact number nito at sa kontrato nito para kung sakali man, ay makuha namin. Sige po. So, okay lang po na iwan na po namin to sa inyo, sir. Sir, maraming salamat po. Sige ha. Sunod kaming tumungo sa DSWD. Ma'am, bali may i-inquire lang po sana po kami. Kasi po meron po sa amin dumulog po na lola na nawawalan po siya ng apo. Magdadalawang taon na po. Ito po yung itsura po ng bata. Ang pangalan po ay Billy Joliego de Dios. Pero po ba kayong foundling or client po sa ganitong itsura at pangalan? Wala po pong napupunta dito ganitong pangalan. Pero kapag po may ganitong itatawag na lang po namin sa office. Sige po, thank you po. Bali, okay lang po ba iwan na po namin ang isang kopya sa inyo po? Sige po. Dahil sa parehong negatibo ang aming nakuhang sagot, sinubukan na lang naming magtanong-tanong sa mga tao sa paligid. May napansin po ba kayong batang gantong itsura, mga ganto katangkad na nalalagi dito? Wala po. Sa DSWD, ayun mo. Wala ba? Wala. Kayo po, sir, may napumukha po ba kayong gantong bata po? Sa ngayon, wala namang napansin kami dito. Pero pag may nakita kami, pagbigay alam namin sa inyo kayo. Sige po. Ate, okay lang po ba mag-iwan po kami ng poster sa inyo po kung sakali pong may makakita po? Sige po. Sige po. Sa puntong ito, mukhang hindi namin natsambahan ang swerte. Kaya't minarapat na lang naming magpaskil ng mga larawan ni Bimbo. Maski hindi na namin kasama si Aling Lydia, nakipag-ugnayan pa rin ang aming grupo sa mga temporary shelters. At dito namin napag-alaman na may isang bata na nasa pangangalaga ng Manila Boys Town na tumutugma sa description ni Bimbo. Pagkatapos naming makuha ang lead na ito, agad na kaming nagtungo ng Manila Boys Town. Dito namin napansin ang pagkakahawig ng batang ito sa larawan ng nawawalang apo ni Aling Lydia. At ang pangalan din daw nito, Bimbo. Ayon sa mga staff ng Manila Boys Town, halos 2 taon nang nasa kanilang pangangalaga si Bimbo. Si Bimbo is a rescued child, na street child. Bali, nung December 29, ni-refer siya dito ng Reception and Action Center. So, dito siya na-transfer sa foundling home. Kamakailan nga raw, buong akala nila may kukuha na kay Bimbo. Isang babae raw kasi ang pumunta sa kanilang shelter na nagpakilalang di umano, ina ni Bimbo. Yung po yun, umaga yun, niya may dumarating yung babae. Tinatanong ko, anong kailangan mo? Nakapajama siya eh. Sabi niya, may hinahanap siya. Bimbo ang palayo niya. Tapos sabi ko, saan naman kayo? Rescue siya, galing daw siya ng rock. Na-rescue siya, sabi niya gano'n sa amin. Tapos nung tinawag ko si Bimbo, Bimbo, totoo ba mama mo yan? Hindi mo rin siya makapagsalita kasi nabibigla siya eh. Basta yumakap yung babae sa kanya. Kuwento ng mga social worker, sadyang tahimik na bata raw si Bimbo, kaya't hindi nila ito makuhanan ng impormasyon. Si Bimbo, may time na quiet ito eh. Na naglalaro lang. Walang ma-obtain na information sa kanya. Dumating siya na, siyempre halos magto 2 years na eh. Wala talaga. Ganito pa rin siya. Wala siyang masabi tungkol sa family niya, sa kanyang sarili. At kahit nga raw kimi ito, may mga panahong ramdam nila na naghahanap din si Bimbo sa kanyang tunay na pamilya. Oo, siyempre. Kasi alam mo itong mga bata dito, lalo na yung mga found cases, may mga time talaga na mauobserbahan mo na quiet sila, na nafe-feel din nila na siyempre nasa isang lugar sila na alam nila na isang institusyon na hindi nila kapiling ang family nila. And sana nga lahat, kung maaari lang, maibalik sila sa families nila. Kaya ang hiling ng mga staff ng Manila Boys Town,
sana nga ma-reunite natin siya sa family niya kasi isang malaking kumbaga sa malaking bahagi ng kanyang buhay ang maibalik siya sa kanyang tunay na mga magulang. Mukhang mataas nga ang tsansang si Bimbo ng Manila Boys Town ang hinahanap na apo ni Aling Lydia. Up next, ang pagkikita ng maglola. Natagpuan namin sa Manila Boys Town ang hinahanap na apo ni Lola Lydia na si Bimbo. Pero nakaabot sa aming kaalaman na may isang babaeng nagpapanggap na kamag-anak ng bata. Kaya dali-dali naming dadalhin doon si Lola Lydia bago pa mapunta sa ibang kamay ang kanyang apo. Malakas ang kutob namin na ang Bimbong nasa Manila Boys Town ang hinahanap na apo ni Aling Lydia. Kaya naman agad na naming sinundo si Aling Lydia kasama ang kanyang anak-anakan na si Ruel. Ang akala nila maglilibot-libot lang kami sa mga shelter upang hanapin sa mga lansangan si Bimbo. Ang hindi alam ni Aling Lydia, matatapos na pala ang magdadalawang taon niyang paghahanap sa kanyang apo. Ay, ayan ang apo ko. Saan ka nagpunta, ha? Sino kasama mo dito? Ha? Sino kasama mo? Sino? Sino kasama mo? Ha? Hindi ka na umuwi sa atin. Kala ko hindi na kita magkita, anak. Hindi na pa rin ako nakalimot mo pa. Tumawag sa Panginoon na makikita talaga kita. Namayat na lang ako paghahanap sa'yo. Salamat talaga nakita kita. Si Bimbo tila natigilan sa kanyang nakita. At upang makasiguro ang mga social worker ng Manila Boys Town, tinanong na rin nila si Aling Lydia tungkol sa babaeng pumunta dati sa kanilang shelter na nagpakilalang ina raw ni Bimbo. Nasaan na po ang mama ni Bimbo? Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Hindi naman ito alam sa akin. Yung po mga kapatid ni Bimbo. Kasama po ng nanay niya. Ilan po sila? 3. Kailan pa po nawala sa inyo si Bimbo? Nung ano po ito magdadalawang taon na ngayon. Kailan po yun? Nakaraang taon po. Mga anong buwan po? December yun eh. December din yun nawala. Kasi ganito po, Nay. Meron pong dumating dito nung July 2007. Isa rin pong na-rescue yung babae, si Marian Abdullah. Na-rescue po siya, dinala po siya dito ng aming Reception and Action Center. Tapos meron pong isang umaga, nakita niya po si Bimbo, tinawag niya si Bimbo. Na ang ano po niya, anak niya si Bimbo. Ay, hindi ko kilala. Pero ang amin nga pong parang siguro po nung nasa Reception and Action Center siya, natira po dun si Bimbo, parang naging nanay-nanayan ni Bimbo. Hindi ko po kilala yun. Opo. Matapos ang halos 2 taong pamamalagi ni Bimbo sa Manila Boys Town,
Nagpaalam na siya sa mga taong nagsilbing ina at kapatid niya. Pagkatapos ng madamdaming pagtatagpo ng maglola, sinamahan namin silang sulitin ang tag-init. Sa lamig ng tubig sa resort, tila tuluyang napawi ang uhaw at pagkasabik ng maglola sa isa't isa. Sa sarap ng nakahain, nabura sa kanilang isip ang halos 2 taon nilang hindi pagkikita. Tuwan-tuwa na po ako na makita ko yung apo ko. Para ako nabunta ng tinik, pagkalalim-lalim. Masaya na ako. Ngayon nakakain ako ng marami. May mga pagkakataong halos bumigay na tayo dahil sa pagsubok. Pakiramdam natin, hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Ngunit huwag natin hahayaang yanigin ang ating pananampalataya. Dahil sa huli, ang kanyang kalooban pa rin ang siyang maghahari at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Roberto de la Vega, 60 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 10, 2008 sa Malvar, Batangas. Si Jerry Divina, 23 years old, 5'6" ang taas at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 20, 2008 sa Antipolo City. Si Nenita Ramos, 50 years old, 5 feet ang taas, kayumanggi at medyo mahabang buhok. Huling nakita February 9, 2008 sa Florida Blanca, Pampanga. Si Maribel Estur, 31 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita February 18, 2008 sa Binyan, Laguna. Si Macario Pil Jr., 48 years old, 5'6" ang taas, kayumanggi, may balbas at medyo mahabang buhok. Huling nakita February 26, 2008 sa Maasin, Southern Leyte. Si Joel Cayetano, 20 years old, kayumanggi at medyo matangkad. Huling nakita December 26, 2007 sa Palupandan, Negros Occidental. Si Maria Dolores Inocencio, 18 years old, medyo mahabang buhok. Huling nakita sa Sampaloc, Manila. Si Annalyn Pascual, 20 years old, kayumanggi, pipi at nagdadalang tao. Huling nakita sa Cubao, Quezon City. Si Maricris Maroto, 16 years old, medyo mahaba at kulot ang buhok. Huling nakita sa Singalong, Manila. Si Rosalyn Bardago, 27 years old, medyo matangkad at balingkinita ng katawan. Huling nakita taong 2007 sa Quiapo, Manila. Si Jerome Garcia, 23 years old, 5'5" ang taas, kayumanggi, medyo mataba at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 25, 2008 sa Baclaran, Parañaque City. Si Jun Salmingo, 17 years old, huling nakita March 2004 sa Malabon City. Si Remigio Valdez, 5'2" ang taas, kayumanggi at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita sa Manila. Si Rosalie Remonida, 43 years old, medyo maputi. Huling nakita 1988 pa. Si Jenny Kabiling, 14 years old, medyo mataba at mahabang buhok. Huling nakita March 19, 2008 sa Tandangsora, Quezon City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Tuloy-tuloy pa rin po ang countdown na nasimulan natin sa Sana'y Muling Makapiling dito sa ating bagong programang Reunions. At sa punto pong ito, umabot na sa 317 ang bilang ng mga taong nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. At umaasa po kaming aakyat pa ang bilang na yan, basta't nariyan lamang kayo na sumusuporta at sumusubaybay sa aming programa. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with
reunions.